Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ibinahagi ng S&P Global na bagamat palago ng palago ang manufacturing sector noong nakaraang buwan, mas mabagal ito sa naitala noong buwan ng Enero. Sa isang ulat na inilathala nitong Lunes, sinabi ng S&P na ang Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI ay bumagal sa 51 noong Pebrero mula sa 52.3 noong Enero. Ang PMI na mas mataas sa 50 ay nagpapakita ng pagbuti ng sektor habang ang mas mababa sa neutral score ay nagpapakita ng panghihina. Gayunpaman, sinabi sa ulat na sa kabila ng bahagyang pagbagal sa paglago sa mga bagong order at moderated output, naiangat ng mga manufacturer ang kanilang employment levels sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan. Nakasaad din na nananatiling kumpiyansa ang mga manufacturer hinggil sa outlook para sa produksyon sa susunod na 12 buwan. Umaasa naman ang mga kumpanya na magpapatuloy na bumuti ang demand trends kung saan maaaring makatulong ang darating na halalan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, nasa mahigit 1.3 bilyong piso na ang halaga ng mga barya na idineposito sa pamagitan ng coin deposit machines o CODMs ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang kabuang coin collection ay nasa 1.308 billion pesos hanggang nitong Pebrero 15. Ang halaga ay katumbas ng 326.18 milyong piraso ng barya mula sa 299,457 transactions. Inilunsad noong Hunyo 20 ng taong 2023, pinapayagan ng CODM project ang mga customer na kumbinyenteng ideposito ang kanilang legal tender coins na ikikredit sa kanilang GCash o Maya electronic wallet accounts at i-convert sa shopping vouchers. Sinusuportahan ng coin deposit machines ang coin recirculation program ng BSP upang maibalik sa sirkulasyon ang mga nakatagong barya para maserbisyuhan ang currency needs ng bansa. Sa kasalukuyan, ang BSP ay nakapag-deploy na ng CODMs sa partner retail establishments sa Greater Manila area. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nakakuha ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA ng 1 bilyong pisong halaga ng pamumuhunan mula sa lease agreement sa Camp John Hay sa Baguio. Ito ay halos 2 buwan makaraang mag-take over ang ahensya sa dating American Military Base. Ayon sa BCDA, lumagda ito sa 75 lease agreements, karamihan o 70 rito ay residential lease agreements sa local at foreign nationals. Ang lease agreements ay kinabibilangan din ng commercial arrangements sa Metro Pacific Investments Corporation o MPIC subsidiary, Landco Pacific Corporation, Stern Real Estate Development Corporation, Amare La Susina, Gulf Plus Management Incorporated o GMI, Duck World Philippines at Top Taste Trading Incorporated. Ang BCDA ay nag-take over sa Camp John Hay noong Enero makarang pagtibayin ng Baguio Regional Trial Court sa isang kautusan na may petsang Enero 3, 2025, ang ruling ng Korte Suprema at ibinasura ang apela ng Camp John Hay Development Corporation o CJH DevCo na pigilan ang full return ng ari-arian. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.